Kung may brand man na tatatak sa akin pagdating sa design and clean UI, matik yan ang nating. From phone 1 nila na unang nirelease nila up until now, patuloy nilang pinapa-feel sa atin yung excitement no pagdating sa tech. Now with their newest release na nating phone 4A and nung Pro, may bago din silang nilabas na headphone na kasama sa A series nila. Ito yung nating headphone A. Pero gusto ko mag-focus dito sa nating phone 4A. Obviously wala sa akin yung Pro, pero uy, big move ang ginawa ng nating sa phone 4A Pro Kasi this time, instead na transparent glass back, aluminum na siya ngayon. Andun pa rin yung transparent design pero nasa may camera module na. Anyway, officially available na itong nating phone 4A series, pati itong nating headphone A no, sa Digital Walker. So kung may balak kang bumili, may official link ako nang nilagay dyan sa description box. Check mo na lang. Let's start with the design. Again, very unique ang atake ng nating dito. Not only dahil sa transparent yung design niya, pati colorway na available guys. Meron tayo nitong white and then meron din tayong black, blue, and ng pink. Para silang mga candy na ang sarap lang tignan, di ba? Medyo similar yung design nito sa last gen nito na nating phone 3A. Lalo na yung shape ng camera module. Ang pinaka mapapansin lang natin dito yung glyph interface niya na instead na nakapaikot siya sa camera module tulad ng sa phone 3A, nasa side na lang siya na parang bar. Still functional pa rin to pagdating sa notification and other tools tulad ng timer, progress bar, and even while recording video. Nakakatuwa lang kasi patuloy silang gumagawa ng paraan or ibang style or way para mas maging useful yung glyph interface nito. Speaking of design, hindi lang sila unique sa phone. Kahit sa iba nilang products tulad ng nating ear at itong bagong headphone no, sa A series nila, itong nating headphone A. Andito pa rin yung aesthetic design ng headphone 1 but with much cheaper price. No? Maganda pa rin yung sound quality niya with LDAC support. Komportabling gamitin dahil sa malambot na padding sa may headband niya and memory foam sa may ear cup. Meron siyang tactile and multifunctional buttons na I think isa ito sa magandang control experience no, sa mga nasubukan ko ng headphones. One of the best feature na meron dito sa nating headphone A ay software support. Everything you need makokontrol mo sa app, yung ANC niya, spatial audio, other settings tulad ng bass enhancement, dual connection, controls, and of course equalizer nito na sobrang ganda kasi you have all the freedom na kalikutin yung sound profile nito sa gusto mong tunog. So yep, a premium unique headphone again from nating na mas affordable sa flagship headphone 1 nila, pero hindi nila tinanggal dito yung mga solid features na may experience pa rin natin dito sa headphone A. Alright, going back sa nating phone 4A, meron na itong decent 6.78-inch flexible AMOLED panel with 1.5K resolution, adaptive 120Hz refresh rate, and peak brightness up to 4,500 nits. Protected ng Corning Gorilla Glass 7i yung screen nito, plus meron na siyang naka-installed na screen protector no, out of the box. Manipis ang bezels, also pantay-pantay sila kaya maganda ang viewing experience dito. And then, meron siyang optical in-display fingerprint scanner na very snappy naman and responsive. Whether you are scrolling sa social media, watching your favorite TV series, or playing games, magugustuhan mo rin to tulad ko kasi maganda yung napoproduce na kulay and overall resolution ng display nitong nating phone 4A. Now, when it comes to software experience and user interface, para sa akin guys, no, ito pa rin yung the best Android skin na nasubukan ko na. Not only yung pagkakaroon nito ng unique interface or parang yung pagka-retro matrix design sa icons, widgets, and iba pang part ng interface, very smooth din talaga ang animation and customizations na meron dito. Also, sobrang na-appreciate ko dito yung from entry-level, mid-range hanggang flagship phone nila, walang ads, no? Walang bloatwares, mga apps or games na hindi natin kailangan. Malinis siya out of the box. And I think isang malaking reason to kung bakit ka magsuswitch to nating phone, no? Sana lang ma-maintain nila yung ganito kasi iba din talaga, no? Ito yung pinakapanlaban ng nating. Also, mention ko na rin pala na meron tayong 3 years of Android updates and 6 years of security patches dito sa nating phone 4A. Para naman sa camera, very satisfied ako sa outputs na nakuha ko dito, lalo na yung kanyang main and yung kanyang periscope camera. Meron siyang 50 megapixel main camera na may OIS and EIS, and then may kasama siyang 50 megapixel na periscope camera na may OIS and EIS din. 8 megapixel yung kanyang ultra wide and 32 megapixel front camera. Camera app is super simple, no, madaling intindihin, tapos maganda yung filter na nilagay nila dito kung gusto mong ma-enhance or magkaroon ng emotion yung photos na nakaka-capture mo dito. Ito yung mga nakuhanan ko dito sa nating phone 4A, pero overall maganda yung kinalabasan nito, lalo na yung periscope dito. Para sa akin, panalo talaga.
Ganito yung itsura ng 4K 30 FPS sa main camera nitong Nothing Phone 4a. Ayan. And then pwede rin natin siyang i-switch to 3.5x na zoom. Ito naman yung sa front camera niya guys, pero 1080p lang tayo dito. Pero still, okay yung kulay niya. Also may enough stabilization, no, para hindi siya masyadong maalog. Performance is great, no? Again, samahan mo pa ng very optimized na software, okay din talaga siya. Not a gaming phone but capable enough. Equip ito ng Snapdragon 7S Gen 4 na may LPDDR4X na RAM and UFS 3.1 na storage. 5080 mAh yung kanyang battery capacity na supported ng 50 watts na fast charging. May Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, pwede tayong maglagay ng 2 nano SIM card, pero guys, hindi siya supported ng eSIM. Oh. Anyway, kung casual user ka naman na gusto mo lang yung snappy, very responsive na phone, may enough power para makalaro ng mid to high demanding games na may konting tweaks sa graphics settings, sapat na itong nating phone 4a para sa'yo. Overall guys, para sa akin iba yung target market ng Nothing. Community based siya, no, or parang niche based, no. Yung tipong trip mo yung Android pero mala Apple sa pagiging premium. Yung gusto mo maging unique sa lahat, yung into tech ka na super appreciate mo yung mga innovation na hindi nagagawa ng ibang brand. Yung mga ganong consumer ba. Isang patunay lang itong Nothing Phone 4a series na hindi tumitigil ang Nothing sa pagpapa-amaze sa atin, no, kada release nila. And again guys, kung interesado ako dito sa phone na to or dito sa bagong release nila na Nothing Headphone A, meron akong official link ng mga to na makikita mo dyan sa description box. Alright, kung gusto mo pa ng ganitong klaseng content, please like and subscribe to this channel. Sana nakatulong itong video na to at nag-enjoy ka sa panonood. Paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!